morning po everyone. Ayan, so maraming salamat sa Panginoon no, dahil minsan pa pinaranas siya sa atin itong panibagong Sunday dahil kahit na maulan, ayan, dito pa rin tayo para magpuri sa Kanya. And let's start this day na pasalamat tayo sa Kanya dahil andito tayo ngayon, safe, dry, kahit parang uuwing basa mamaya. Ayan, so ayan. Pero bago po ang lahat, live na po tayo. No? Pakishare na lang po natin sa mga kapatid, family, friends na hindi nakadalo, na kailangan pa rin makinig ng Word of God. Ayan. So, share it muna para sila man din ay makapanood na rin ng ating live. Ayan. Then after natin mag-share, pwede na natin i-silent ating mga cellphones. And pwede natin ilagay sa bag. And let's focus sa ating activity for today, ang ating Sunday service. Ayan. Okay naman na ang lahat. Mukhang nakapag-share naman na ang lahat. Alright. Tayo pong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos sa umagang ito. Ano? Maraming salamat, Panginoon. Pinupuro ka namin, pinasasalamatan dahil sa umagang ito, Panginoon. Pinaranas mo nga po sa amin, Panginoon, ang isang pang Sunday, Panginoon, na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Despite the weather, Panginoon, despite the bad weather, Panginoon, na dahil sa bagyo, Panginoon, napapasok pa lamang, Panginoon, ay iningatan mo nga po kami, Panginoon, at kami po ay dinako niyo po sa inyong panambahan, Panginoon. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa pag-iingat mo, Panginoon. At sa mga miyembro po namin, Panginoon, na hindi po nakadalo, Panginoon, dahil they might be prioritizing something, Panginoon, important, Panginoon, things sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Naiintindihan po namin sila, Panginoon. And we have our life, Panginoon, to have them join us, Panginoon, on our Sunday service, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang bawat isa po na naririto, Panginoon, at mga taong nasa online, Panginoon, ay bigyang prioritize, Panginoon, ang time na ito na meron kami sa inyo, Panginoon. Let's not worry, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, about sa bagyo, Panginoon, but we should focus more on you, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, mas malaki ang kamay mo, Panginoon, kaysa sa bagyong ito, Panginoon, na paparating, Panginoon. We continuously pray, Panginoon, na bigyan mo, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon, ng peace of mind, Panginoon. Settle our hearts, Panginoon, sa mga nangyari buong linggo, Panginoon, at sa mga nangyayari pa, Panginoon, dahil may paparating pa pong bagyo, Panginoon. Let us focus this time, Panginoon, sa iyo, Panginoon, to worship you, Panginoon, pasalamatan, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maitaas, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Cover this place, Panginoon. Cover the Philippines, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. At samahan mo nga po kami, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Muli, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon, sa mga prayer items na ito, Panginoon. Samahan mo nga po kami, Panginoon, as we follow along these prayer items, Panginoon. Tayo pong lahat ay lumapit sa ating Diyos.
Good morning po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Diyos na patuloy po na nag-iingat po sa atin. Amen? Amen. And we are so grateful that everyone po ay nakarating ng safe. And let's continue praying for our homes and for our country. So, sa umaga pong ito, let's open our worship with thanksgiving sa Panginoon. He is worthy of all our praises. Amen. Sige po, let's all clap our hands and let's sing to the Lord. Sabi po dito, who breaks the power of sin and who brings light to our world. It's Jesus, amen. Sobra po. Makamangha-mangha yung ginawa ng Panginoon. Binigay niya yung kanyang buhay para po sa atin. And we are grateful for the life na na-receive natin sa Panginoon. Come on, let's sing. Let's worship our Lord. Who breaks the power of sin and darkness, whose love and mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Let's sing this second verse. We are children of God, amen. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, who shines like sun in all its brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you lay down your life. Thank you, Jesus. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Let's sing. Lahat tayo nga po ay anak na ng Diyos. Thank you, Lord. Let's continue clapping our hands. Ready? Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. Sabay-sabay mo! This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. We
giving our praises to the Lord because He is worthy. Amen. He is worthy to be lifted high in our praises and in our lives. Come on, let's sing. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King. For the last time, He is worthy. Let's sing. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. Thank you, Lord. That you would take my cross. Thank you for laying your life. Down your life. And I am That I free. would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would take my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Let's sing for the last time. He's worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Come on, let's praise our Lord. Worthy is the King to come. And He is alive. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. For the last time. Worthy is the King who conquered the worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would take my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Amen, Lord. We are so thankful, Lord, for laying your life for us, Lord, to live. You are worthy, Lord, to be praised. Amen. Napakabuti ng Diyos. This is amazing grace. Pakitignan yung ating mga katabi. Wow, this is so amazing na tayo po ay niligtas ng Panginoon according to this verse in 1 Peter chapter 2 verse 24, sinabi po dyan, and He Himself, Jesus, bore our sins and His body on the cross so that we might be died to sin and live to righteousness. For by His wounds you were healed. Amen. Ang Diyos, yung kasalanan natin, inako niya ang lahat. Amen. He bore our sins kasama sa kanyang pagkamatay, yung ating mga kasalanan. And now we are living this full life na nararanasan natin that very amazing grace na ibinigay ng Panginoon sa atin. Hindi tayo karapat-dapat sa bagay na ito. Hindi tayo karapat-dapat for forgiveness. But the Lord, He flowed His blood sa bawat isa sa atin.
And this morning, may we just praise and thank our Lord for the mighty power na pinakita niya in saving us. And let's not waste this gift, this amazing gift, to share it. To share His love and compassion to everyone. And let His light shine in our lives as we share His love to others. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the forgiveness. Thank you, Lord, for your goodness. And you are the hope, Jesus. Everyone needs compassion, love that's never failing. Thank you, Jesus. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Sing. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take our lives, Lord. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. No, I surrender. I surrender. To save, He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. The Lord is calling us to surrender every fear, every failure. His love is greater than those. Let's sing. So take me. So take me as you find me. All my fears and failures. Fill my life. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Now I surrender. I surrender. Oh, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, the author of salvation. He rose and conquered the grave.
of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory, for the last time. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to You are the author of salvation. forever, the author of salvation. And He rose and conquered the He rose grave. and conquered the grave. Jesus Conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, the author of salvation. He rose and conquered the grave. Holy, conquered the grave. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Yes, Lord. Thank you, Lord, for the love. And we want, Lord, to build our life in your love and through your love, Jesus, for you are worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever give. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Jesus, the name. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me
you, Lord, for leading us, Lord, into your love. And now, Lord, we surrender our lives to you. You are our firm foundation, Jesus. Ikaw ang matibay naming sandigan, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay hindi po nakabase sa aming kasalanan. Kundi ito, Panginoon, ay nakabase sa iyong pagmamahal sa amin, Jesus. And this is our prayer, Lord, that we may build our life upon your love. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. And I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. And I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. And I will put my trust in you alone. For you are holy, Lord. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those. For the last time, holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your love and lead me in your love to those around me. Yes, Lord. Thank you, Lord, for the love that is meant to be shared, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord, dahil ikaw ay walang katulad. Ikaw, Panginoon, ang pagmamahal na kailanman ay hindi mawawala po sa amin. Thank you, Lord, for seeing our failures and even our fears, Lord Jesus. Kaya po sa umagang ito, with these praises, Lord, we continue, Lord, surrendering our lives to you, to the one who sets us free, and to the one who loves us dearly. Thank you, Lord. Ito po ang aming samot dalangin, panalangin, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon and let's greet everyone. Good morning, good morning. Morning.
Good morning po, heartmates. Good morning. Batiin niyo nga po ang ating mga katabi. Yan, good morning. Masaya kami, naririto kayo. Thank you sa Panginoon. No? Bago tayo magkaloob sa Panginoon, ay nais ko munang i-share sa inyo yung bagay na ito. No? Alam nyo ba na sa ating pagkakaloob, nagagard nito yung ating puso. Hindi tayo tumitingin sa material na bagay, no? Sabi nga yung focus natin hindi sa material na bagay at yung kayamanan no dito sa lupa. Sabi nga hindi natin madadala. Pero hindi ko sinasabi na hindi kayo dapat yumaman din, ano? Kasi may mga pangangailangan din tayo. Pero sabi ng Panginoon, tandaan natin to, kung nasaan yung ating mga kayamanan, naroon ang ating mga puso. Amen po? Yan. Sabi nga ang ating kayamanan ay ang Panginoon. Sa Kanya tayo nagtitiwala na ang mga pangangailangan natin ipoprovide ng Panginoon. Amen po? Amen. Sige po, pwede na po tayong magkaloob sa Panginoon. At nga pala, yung basket na ito po ay para sa ating mga offering. Ito po ay gagamitin natin para sa mga Bible study, sa outreach natin. At marami pong pangangailangan ng iglesia, kaya hinihingi namin yung suporta nyo. At alam natin na ang kamay ng Panginoon ay mayaman, no? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Pero nais ng Panginoon na makatuwang tayo para sa gawain niya dito sa lupa. Sige po, pwede na po tayong magkaloob. Sige po, pwede po tayong tumayo. Ipanalangin natin ang ating mga kaloob. Yan. Hallelujah, Lord, aming Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa iyo. At dalangin namin, Lord, na tanggapin mo po at i-bless ang mga kaloob na ito, Panginoon. Alam namin, Lord, na kayo ang nagbibigay sa amin ng aming mga tinatanggap sa araw-araw na biyaya, Panginoon. Alam namin, Lord, na ang biyaya mo ay sapat para sa aming mga pangangailangan na aming Ama. Kaya naman po, patuloy kami, aming Diyos, na sa aming pagkakaloob na ito, O Lord God. Kami ay umaasa sa katapatan mo, Panginoon. Hindi mo kami pinagkukulang, O Lord. Nais mong makita ang aming mga puso, Panginoon, patungkol sa aming nga pong mga pagkakaloob. Tulungan mo kami na lagi kaming magtiwala sa iyo, O Lord. Sa mga salaping ito, O God, na ipinagkatiwala namin para sa inyo, O Lord. Alam namin, Panginoon, na merong pong magandang patutunguhan ang mga salaping ito para sa pangangailangan pa, para sa mga ikalalawak pa, Panginoon, ng iyong gawain dito sa iglesia, O Lord God. Kaya, Ama, tulungan mo kami na hindi po maalis sa aming mga puso, Panginoon, yung pagnanasa na lagi naming ibalik yung mga biyaya mo. Lord, hindi man ito marami, Panginoon, alam namin na alam mo, kita mo ang aming mga puso, O God. Kaya naman po, Ama, i-bless mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na patuloy na nagkakaloob para mas maipalawak pa, mapalawak pa, marami pa, Panginoon, ang maabot ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, O Lord God. Gamitin mo ang aming iglesia, Panginoon, upang maibahagi ang iyong salita, Panginoon. Maipakita sa mga tao, Lord, na mahal mo ang bawat isa, Ama. Kaya naman po, tulungan mo kami
Gawin mo po kaming mabuting katiwala, Panginoon, ng mga salaping ito para magamit sa iyong iglesia, magamit para sa mga gagawin pa, Lord, na ministeryo ng iglesyang ito, O Lord, ng Heart Community Church, O God. Pangunahan mo po ang bawat isa at kayo po ang mag-ingat at maranasan namin, Lord, yung kalakasan, Ama, yung pag-iingat mo sa bawat isa sa amin sa mga araw pa na darating, O God. Salamat po aming Ama, sa iyo ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Check. Ayun, praise God. Good morning everyone. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Nakakatuwa sapagkat sa kabila po ng maselang panahon ay inalaw ng ating Panginoon na tayo po ay magsama-sama at makapanayam ang ating Panginoon. Makasalamuha ang ating Panginoon sa umagang ito. But first, before we proceed, gusto ko lang pong batiin ng bawat isa ng isang mapagpalang umaga. At i-welcome natin ang ating mga bagong kasama sa oras na ito, si Brother Gian. Hello, Brother Gian. Welcome dito. Welcome sa Heart Community Church. Welcome din kay Sis Miel. Nasa Sis Miel. Oh, ang ganda naman ni Miel. Parehas kami ng mata. Ayan. Baka ikaw yung nawawala akong anak, ha? Hindi na, joke lang. Sa si Sister Chloe. Hello, Sister Chloe. Praise God. Sige. Minsan pa, good morning everyone. Meron pa?
Si Kleng Kleng. Good morning, Kleng Kleng. Ayan, praise God. So, si Gian. Ayun pala si Gian. Kaya kayo na si Gian. Ayan. Ayan, hindi kayo nakita. Wow, praise God. Nadagdagan na naman tayo ng ng fresh blood na talaga namang kitang-kita mo yung kagwapuhan, di ba? Hallelujah. Praise God. Sige po, welcome to Heart Community Church where everyone belongs and every heart finds a home. Parati po kayong welcome dito. Isa po kayong pamilya po sa amin. Kaya naman, without further ado, tayo po ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Sulitin natin ang pagkakataong ito bago po tuluyang bumuhos ang bagyo, bumuhos ang ulan sa atin, mauna tayong mabuhusan ng pagpapala mula sa ating Panginoon. We will still proceed sa ating pong serye, The Savior's Purpose, Seek and Save the Lost. Ito po yung ating pong pag-uusapan sa loob po ng isang buwan. Sa loob po ng Nobyembre, pag-uusapan natin ano ba yung purpose ng ating Panginoon. Bakit kailangan nating mag-focus doon sa puso ng ating Panginoon that to seek and save the lost. Yan po yung ating pag-uusapan. Kaya naman, without further ado, if you have your Bible, if you have your phones na merong Bible, okay, kasi techie na tayo ngayon, di ba? Please open your Bible with me. Please open your phone app na may Bible, hopefully, in Luke chapter 15, beginning from verse 1 to 7. Ito po yung pag-uusapan po natin. Luke chapter 15, beginning from verse 1 to 7. Basahin natin sa wikang English, then later on, basahin natin sa wikang Tagalog. Luke chapter 15, beginning from verse 1 to 7. Let's read. Now, the tax collectors and sinners were all drawing near to hear him, and the Pharisees and the scribes grumbled, saying, "This man receives sinners and eat with them." So he told them this parable, "What man of you, having 100 sheep, if he lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it?" Verse 5, "And when he had found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, 'Rejoice with me, for I have found my sheep that was lost.' Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repent than over 99 righteous persons who need no repentance." Basahin natin sa wikang Tagalog. In Lucas Kabanata 15, versikulo 1 hanggang 7. Ang sabi po ng salita ng ating Panginoon. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito ay nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Verse 3, dahil dito sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, "Kung ang sino man sa inyo ang may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ng nawawala hanggang sa ito'y matagpuan?" Verse 5, kapag nakita na iyon, ang tupa ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, anayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala." Verse 7, last verse, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangan magsisi. Samahan niyo ako manalangin panandalian. Hallelujah, Father in heaven. Once again, we acknowledge your presence and your power right now, Panginoon. Una po sa lahat, Panginoon, humihingi po kami ng pagsama mo. Protektahan mo muli, Panginoon, ng bansang Pilipinas, ang buong Metro Manila, ang buong Valenzuela, O God, at especially, Panginoon, ang aming mga kapatid na narito ngayon, sapagkat alam po namin na hindi po biro ang paparating na bagyo. Kung marapatin mo nga lang po, Panginoon, pahinain mo ito, o hindi naman kaya, alisin mo na lamang, Panginoon, sa takbuhin po nito, Panginoon, papunta po sa amin. Sapagkat, Lord Jesus, marami po sa aming mga kapatid, especially those people na nasa Cebu, ay trauma pa rin, Panginoon, hanggang ngayon. At hindi po nila alam, Panginoon, paano po nila ma-overcome panibagong bagyo. Kaya naman, Lord, sa oras na ito, hindi po namin alam kung paano po sila aabutin. Pero sa pamamagitan ng aming pangapanalangin, alam po namin, Panginoon, na kayang-kaya mong abutin ang aming mga kapatid. Kaya naman sa oras na po ito, Panginoon, Lord Jesus, bago po kami ma-distract, Lord, hindi po na maghari sa amin ng pangamba, ang takot, or whatsoever, Lord Jesus, but let your protection be upon us, Panginoon, with your Holy Spirit that will help us, Panginoon, to calm and trust in you, O Lord Jesus. Panginoon,
Buksan mo ang aming mga isipan at sa umagang ito, Panginoon, sa pag-aaral ng aming salita, ay makita po namin ng buong kamalayan, Lord Jesus, yung layunin mo at ang nais mo sa amin upang aming masaksihan ng buong kamalayan ng pagpapalang nais mo aming tamasahin hanggang sa kami, Panginoon, ay magkauwiin na at kami po ay magpansamantala maghiwa-hiwalay. Samahan mo kami, Panginoon, at pagpalain mo ang bawat isa. Ang salita mo lamang po ang siyang maghari sa amin at ikaw lamang ang matanghal sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang lahat ay may pumalakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Okay? Luke chapter 15 beginning from verse 1 to 7. Ito po ay parable ng ating Panginoon. Kwento ng ating Panginoong Jesus patungkol sa lost sheep. Actually, if you're going to read yung buong chapter 15, puro parable ito. If I'm not mistaken, pagkatapos ng lost sheep, lost coin naman yung pag-uusapan. And to cut the story short, pag tumagal-tagal, dadating tayo dun sa prodigal son. It emphasizes kung gaano pinapahalagahan ng ating Panginoon yung mga lost o naliligaw, nawawalan ng landas patungkol sa ating Panginoon. Okay? Ano ba yung lost? Minsan sumasagi ba sa ating isipan, when we talk about yung text series ngayon, Seek and Save the Lost, ano ba ibig sabihin ng lost? Alam niyo po ba, when we open our Bible at nag-dig deeper tayo sa salitang lost na ginamit niya, same lost na ginamit niya doon sa prodigal son, yung lost doon ay salitang, sa Greek word ang sabi nito ay apollomi, okay? Na nanggaling sa salitang apo, na ang ibig sabihin ay op, that is away, or ibig sabihin, nalayo, nawalan ng relasyon sa ating Panginoon. So yun pala yun. So ibig sabihin, bakit kailangan hanapin ng Panginoon yung mga naliligaw sapagkat unang-una wala silang sense of direction and the same time, sila po ay patungo sa kapahamakan. Yun po yung, to cut the story short, yun po yung ating patutunguhan nung hindi pa po tayo nakakakilala sa ating Panginoon, sa ayaw man po natin na ito hindi, tayo po ay papuntang impyerno. Pastor, paano po yun? Nagsisimba naman po ako parati. Paano po yun, Pastor? Mabait naman po ako. Paano po yun, Pastor? Ano naman, tumutulong naman po ako. And somehow, marami pong close po sa akin kasi nga po, mabait po talaga ako . Listen very carefully mga kapatid. Hindi po batayan ang kabaitan para tayo po ay mapunta sa langit. Hindi po batayan ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Hindi po batayan ang relihiyon or whatsoever para po tayo ay maka-experience ng paghahari ng ating Panginoon. Sapagkat there is only one way for us to experience heaven. At wala pong iba sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Wala pong ibang daan. Kaya nga po sabi ng salita ng ating Panginoon, ako ang daan, ang buhay at katotohanan. Wala kang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan daw ng ating Panginoong Yesus. So ibig sabihin, marami sa atin na inaakalang sila'y maliligtas, pero sa katunayan, sila po ay naliligaw. Kaya naman, pagbigyan po natin ng pansin ito. Ang title po ng ating pag-aaral is Heart for the Lost. Okay? Heart for the Lost. Bakit nga ba ganito na lamang ang puso ng ating Panginoon patungkol sa mga nawawala? Bakit pwede namang hayaan na lang? Hayaan na lang natin yung mga mawawala na yan kasi makapasaway naman yan, tingin sa katabi. Diba? Mga pasaway naman yan, matigas naman yung ulo niyan . And actually, concern pa rin ng ating Panginoon kahit ganun yung ating karakter, kahit ganun yung ating kalagayan, sapagkat pinapahalagahan ng ating Panginoon ang bawat isa po sa atin. Tingin sa katabi, at gusto kong sabihin mo sa kanya, kapatid, mahalaga ka sa ating Panginoon. Ang bawat isa po sa atin ay mahalaga sa ating Panginoon. At hindi lang po tayo mahalaga sa ating Panginoon. Okay? Hindi lang ikaw na nakaupo ngayon sa ating panambahan ang mahalaga sa ating Panginoon. Hindi lang ikaw nakasama namin sa Heart Community Church ang mahalaga sa ating Panginoon. But each and every one na nasa ibabaw ng lupa, okay, sila po ay mahalaga sa ating Panginoong Yesus. Kailangan po nila ng kaligtasan sapagkat nakakatakot po ang kanilang destinasyon sa huling panahon. Kaya naman, kailangan po natin ng kaligtasan. That's why our Lord Jesus Christ ay mayroong puso para sa mga naliligaw. Let's talk about 3 things to ponder. Why does Jesus have the heart for the lost? Bakit nga ba ganun na lamang ang puso ng ating Panginoon doon sa mga naliligaw na kagaya natin? Dating naliligaw. Tama? Kasama tayo rin sa naliligaw . Ngayon ay nakita na ng ating Panginoon at ngayon ay merong opportunity to serve Him at nakakaranas tayo ng protection and blessing from God. Kasi nga, nakahanap tayo ng ating Panginoon. And believe me, gusto rin ng ating Panginoon na yung mga malapit sa ating buhay ay mailapit din sa Kanya. Sapagkat gusto rin ng ating Panginoon na pagpalain din naman sila. Hindi lang tayo yung pagpapalain ng ating Panginoon. Gusto rin ng ating Panginoon na pagpalain din yung mga mahal natin sa buhay. Yung parents natin, yung mga kaibigan natin, and whatsoever, lahat sila ay importante sa ating Panginoon. Why does Jesus have the heart
for the lost. Three things to ponder. Number one, let's talk about these things. Ang sabi ron, okay, in verse 4, bago tayo tumalon sa verse 4, meron kasing usap-usapan, okay? From first chapter, ang sabi puro ng verses, yung mga makasalanan, yung mga tax collector, nagsama-sama sila just to listen sa aral ng ating Panginoong Yesus. Imagine that, yung mga patapon yung buhay, yung mga tinuturing na madumi, katulad ng pinag-aralan natin noong nakaraan, di ba? Yung mga marurumi, yung mga makasalanang tao, nagsama-sama, and they want to hear more about Jesus. So to cut the story short, pagdating sa chapter 3, meron mga Pariseo, mga piling banal, ang nag-usap-usap, sabi nga na, ano ba naman yan? Bakit yung si Kristo na yan, bakit yung tinuturing yung Panginoon nakikisalo sa mga makasalanan? Okay? At sinabi ng ating Panginoon ang talinahagang ito from chapter 4 at from verse 4 hanggang 7. Nilinaw ng ating Panginoon bakit ano yung purpose niya, bakit siya sumasama doon sa mga makasalanan. And three things to ponder na gusto kong itatak sa inyo. Number 1, verse 4. What man of you having 100 sheep, sabi ng Panginoon, if he has lost one of them? Okay? Kung meron nga kayo napakaraming tupan na 100 na sheep at nawala yung isa, hindi nyo ba hahanapin yung isa at iiwan yung 99? O dito, if he lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it. Alam nyo po, bago po natin maintindihan ng lubusan itong parable na ito ng lost sheep, gusto ko maintindihan ninyo yung practices nila. Napakahalaga po sa kanila ng kahayupan, especially yung mga pag-aalaga. Tama naman kahayupan, pag-aalaga ng hayop. Huwag niyong bigyan ng ibang meaning. Okay? Yung pag-aalaga ng tupa, napakahalaga sa kanila. And kapag maraming ang tupa, for example, daan-daan libo, daan-daan yung tupa mo, ang sukatan ng kayamanan sa kanila ay kung gaano yung karami ang iyong mga alagang hayop. Okay? Sa panahon natin ngayon, pag mas marami kang pera, doon nasusukat yung yaman. Pero sa kanila, hindi. Mas marami kang hayop, mas mayaman ka sa panahon nila. And some of them, ganito yung ginagawa. Okay? Dahil sobrang importante sa kanila yung mga tupa, so talagang kapag sila mismo yung nag-aalaga ng sarili nilang tupa, hindi nila hinahayaan na may pahamak sa kanilang mga tupa. Especially yung mga batang tupa, napakapasaway. Napakasaway. Yung mga tupa, alam niyo po, to the point, sa katigasan ng ulo ng mga tupa, ang ginagawa ng mga pastol, binabalian nila ng buto para hindi na mas lalong mapahamak. Kasi nga, yung mga tupa na yon, kung saan-saan gustong lumusot, pwede siyang malaglag sa bangil, pwedeng atakihin ng mga lobo, makain, etc. and so on and so forth. And kung ikaw yung may nagmamay-ari nun, ikaw sarili mong alaga yon, hindi mo hahayaang mapahamak ang iyong mga tupa. So ang ginagawa ng pastol, iiwanan niya yung maraming yung tupa, kasi yung mga matatandang tupa, alam nila na yung gagawin nila, hindi sila maghihiwa-hiwalay But yung isa na naliligaw, hahanapin nila yon. Okay? Yung totoong concern na pastol. Pero may mga pagkakataon naman, yung mga mayayaman, nag-rent sila ng mga tagapag-alaga. Okay? So, hindi sa lahat ng pagkakataon, sinaswerte sila sa pagkakuha ng mga taong mag-aalaga doon sa mga pastol nila. May mga pagkakataon concern, though siya ay bayaran, pero very common sa maraming nagtaga-alaga ng tupa, ay wala nang pakialam sa kung ano mangyayari sa mga tupa. Kasi ang concern lang nila, mabayaran sila sa pagbabantay ng tupa. Kung mapahamak yun, pwede namang sabihin, napahamak po Kasi po, umatake po yung lobo. Alangan naman pong sugurin ko yung lobo. Hindi ko naman po kaya yun. Pero kung sarili mong pag-aari yung tupa na yun, ang ginagawa nila, meron silang pambampo. Okay? Lulusubin nila yung tupa at poprotektahan nila, lulusubin nila yung lobo at poprotektahan nila ang kanilang tupa. So that's why sinabi ito ng ating Panginoon. Ang sabi niya, does the 99 in the open country, iiwan mo yung 99 at hahanapin mo yung nag-iisang naliligaw. Dito ina-emphasize ng ating Panginoon kung gaano kahalaga ang ating Panginoon. Okay? Sa bawat nilalang, bawat taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Because number 1, He has the heart for the lost. Because number 1, Jesus has a loving nature. Nature ng ating Panginoon, okay? It is given sa ating Panginoon na merong loving nature. Given sa Kanya yon, okay? Because of His loving nature. Jesus is the good shepherd who loves every soul. Concern ng ating Panginoon sa bawat kaluluwa, okay? Sa bawat nakakasama natin, sa bawat kilala natin na nabubuhay sa ibabaw ng lupa. And to the point, kahit sabihin mo o kilala mo yung tao na yan, parang wala nang pag-asang magbago. Hello?
And most likely, meron tayong ganung idea eh. Kapag merong taong isang napakasamang tao, ang thinking natin, ay, yung taong ito, bahala ka na dyan, wala na akong pakialam sa'yo, mukhang wala ka naman chance na magbago eh. But remember this, ang ating Panginoon, concern pa rin sa Kanya. So, ibig sabihin, ng ating Panginoon, nature niya na merong pagmamahal sa kanyang buhay. His nature is not to condemn, but to take care. Ang nature ng ating Panginoon is alagaan po tayo. Imagine that, ang sarap ng meron nag-aalaga. Di ba? Sana all ka na lang eh, pag nakakita ka ng may inaalagaan eh. Di ba? Ang sarap naman, sana ako rin. Kasi malungkot yung puso ko eh. Kasi alam natin yung experience eh, na masarap yung pagkakataon na mayroong nag-aalaga sa atin. And ang ating Panginoon, hindi siya nagsasawa na hanapin tayo at ipakita yung kanyang pag-ibig sa atin. Sa totoo lang, kahit may mga pagkakataon na ayaw nating lumapit sa ating Panginoon, na kahit dumarating yung mga pagkakataon, ilang beses nating tinatalikuran ng ating Panginoon, ang ating Panginoon ay bukas palad pa rin nag-aantay sa atin. At kapag tayo lumapit sa Kanya, ang Kanyang kamay ay bukas para tayo ay hagkan. Ang sarap nun. Nakaka-experience tayo ng yakap sa Lord. Ang sarap mayakap ng ating Panginoon. I do remember, nung ako'y naligaw sa aking pananampalataya, nalayo ako sa ating Panginoon. Then, there's a story in my life na hinayaan ng Panginoon na makabalik ako muli sa church, okay? And to the point na talaga namang feeling ko hindi na ako tanggap. Pag pumasok ako sa church na yan, masusunog ako eh. Di ba? Yung pag nawala ka sa church, ano ba no? Ay, ano yan? Pag umatin ako dyan, maraming sasabihin sa akin yung mga kapatid sa pananampalataya. But in reality, nasa isip ko lang yun. Yun yung nilalagay sa akin ng kaaway. Then eventually, when I heard the word of God, narinig ko salita ng ating Panginoon, naramdaman ko sa aking katawan na may yumakap sa akin. And one thing is for sure, that is Jesus. Okay? Whenever na kailangan natin yung yakap ng ating Panginoon, ipaparamdam sa atin ng ating Panginoong Jesus ang kanyang yakap because Jesus has a loving heart. The lost sheep matters to Him. Okay? Hindi lang ikaw ang pinapahalagahan ng ating Panginoon. Okay? Pinapahalagahan din ng ating Panginoon yung mga kakilala nating naliligaw at nawawalan ng landas. No one is forgotten. Okay? Are you with me? Nandiyan pa po ba kayo? So that's why, dapat hindi lang ang ating Panginoong nang paparamdam ng pag-ibig na Kanyang binubuo sa atin, but rather, i-share din natin yung pag-ibig ng ating Panginoon na naramdaman natin sa Kanya. Jesus loved not because we are lovable. Listen to this. Jesus loves not because we are lovable. Tingin sa katabi, mukha bang kamahal-mahal? Okay? May mga pagkakataon na gusto mo nang itulak yan eh. May mga pagkakataon nga nagsasawa ka ng kasama yan kasi hindi sa lahat ng pagkakataon kamahal-mahal tayo. Hello? Are you with me? Kamahal-mahal ba yung kasabi mo ngayon? Hindi. Yes, in some other point, okay, kaya mo nga yan nakika-close kasi kamahal-mahal yan. Pero sa kabilang banda, pag tinignan mo yung kanyang kabuuan, you will realize, oo nga no, ang dami palang dahilan para hindi maging kamahal-mahal ang taong ito. But despite that, despite ng mga bagay na yon, kahit sa mga panahon na hindi tayo kamahal-mahal, ang ating Panginoon ay minahal pa rin ang bawat isa. At wala sa ating kinakalimutan na ang Diyos. Wala sa ating kinalimutan ng ating Panginoon. Tingnan niyo ito mabuti. In 1 John chapter 4 verse 8, anyone who does not love does not know God because God is love. Ito yung nature kasi ng ating Panginoon eh. If you understand the true meaning of love, okay, for sure, dapat alam mo kung sino ang pinagbulan nito. Kung hindi mo alam ang totoong pinagbulan ng pag-ibig, kapatid, hindi mo lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ng love. Hello? Akala natin yung love sa panahon ngayon is romantic love. Yung love ng isang lalaki sa kanyang kakapwa babae, okay, sa kanyang kaibigan, ay, mahal kita. But actually, kapag nalagay kayo sa isang senaryo na case-to-case senaryo, talaga namang masusukol kayo parehas, malamang masusubukan yung love eh. Why? Ang love po, listen to this, ang love po hindi lang basta nararamdaman. Ang love po ay desisyon. It is a commitment. Are you with me? Kaya nga kapag tayo po ay kinasal, sa totoo lang, sa mga kabataan na gusto nang pumasok sa isang relasyon, pag-isipan ninyong mabuti ha, kung wala ka pa namang planong magpakasal, kapatid, mag-isip ka mabuti. Because it's a long-term commitment. Why? Tingnan nyo ito mabuti. Yung crush mo ngayon, pag nakita mo, ang ganda-ganda, ang gwapo-gwapo.
Pero pag kasama mo yan, makikita mo, ang baho pala ng hininga. Ha? Makikita mo, pag nagubad pala ng paa, amoy kilikili pala yung paa niyan. Diba? May mga pagkakataon, natatago lang pala yung mukha sa pulbos. Pero may mga ilang araw sa loob ng isang linggo, 4 na araw pala yan di naliligo. Are you getting my point? Are you ready na to accept that kind of situations? And actually, nakakalungkot yung scenario na ito. Why? I've experienced a lot of things na ganito yung scenario. Dumating pa sa punto na inihayag pa siya sa national television. May tumawag, nag-report. Gusto niya makipag-walay sa kanyang asawa. Tumawag kay Rapi Tulfo. Sabi niya, gusto ko na po makipag-walay po dyan. Kasi po, ang baho po ng hininga. Panood niyo, Rapi Tulfo in action? Diba? Because dahil nung nililigawan, mahal na mahal, pero nakita mabaho pala yung hininga, gusto na makipaghiwalay. Meron pa isa, hindi daw siya kasi makatulog paggabi kasi ang lakas maghilik. Paano pala pag ako yung nakasama nyo sa matulog? Mas lalo hindi kayo makakatulog. Kasi may problem ako sa heart, sobrang lakas ko maghilik. Parang may dumadaong na barko pag ko'y natutulog. Diba? So, ibig sabihin, hindi pala tayo kamahal-mahal. But if you truly understand, if you want to know, really, the true foundation of love, let's go back to His originator. Ang ating Panginoon ang originator ng love. Kasi ang sabi ron, if anyone who does not love, does not know God, because God is love. Kung sinasabi mong alam mo yung meaning ng pagmamahal, dapat kilala mo ang Diyos mo. Hello? Kapag sinasabi mong alam mo talaga yung kahulugan ng pag-ibig, dapat unang-una alam mo ang ibig sabihin o kilala mo ang ating Panginoon sapagkat ever since, for the first thing, siya po ang dahilan kung bakit meron po tayong pag-ibig. Kung bakit po natin natutunan ng pag-ibig dahil po sa ating Panginoon. Because Jesus has a loving nature. Not because we are lovable, but because He is love. Siya ay Diyos ng pag-ibig. Kaya nga may kanta, di ba? Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Alam niyo yun? Kinakanta pag ano ba yun? Kasal? Hindi. Basta yun na yun sa teleserye or whatsoever. Let's move. In John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Imagine that. Yung kanyang pag-ibig, handa siyang ialay ang kanyang buhay para sa atin. Yung po yung totoong pag-ibig. Imagine mo yun. Nung mga panahon na hindi mo pa hinahanap ang Panginoon, si Kristo ay namatay na para sa'yo, para maramdaman mo na mahal ka ng Diyos. Hello? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoon. And Matthew chapter 9 verse 36, when He saw the crowd, He had compassion for them. Nung nakita niya, ito yung nature ng Panginoon eh. Kapag siya ay nagmimisyon, kapag siya ay humahayo, kapag every time na makakita siya ng tao, ang unang-unang nakikita niya kagad, okay? Ang lumalabas kagad sa kanya yung compassion. Because they were harassed and helpless. Nakikita niya yung sitwasyon ng bawat isa. Kaya nga, kung may mga pagkakataon, alam niyo, kanina pinag-uusapan namin sa sakyan na meron palang estudyante ng pulo nagpangamatay dyan. Meron pala, latest lang, no? Nakakalungkot, no? Kaya naman marami pong kabataan, dapat maintindihan po nila ang mensaheng ito eh. Nalaman nila na merong nagmamahal sa kanila, na merong umuunawa sa kanila. Because most of the time, especially ang mga kabataan po ngayon, iba na po ang mindset. Bakit ganon? Due to social media, internet, and whatsoever. Okay? Driven sila ng kanilang emosyon. And one time, meron kami pinapanood kahapon, bago ako mag-prepare ng message, may pinapanood kami. Though scripted naman siya, pero sabi nung bata, pangalan si Sky, tinreat siya ng kanyang ninong kasi nga, si Sky na-stress. Imagine mo, 11 years old lang yata yun. Na-stress. So, ang ginawa, pinag-SM, pinapunta sa spa, pinamassage. Tinatanong siya, ba't ka na-stress? Kasi po sa school. And then I realized that the scenario na nangyayari sa panahon po natin ngayon. Marami pong estudyante na stress dahil sa kanilang pag-aaral. But listen to this. Mas nakaka-stress pag hindi ka na nag-aaral at nasa totoong mundo ka na. Mas nakaka-stress pag ikaw na yung nagbabayad ng kuryente mo, ng bahay mo. Are you with me? So kung sa pag-aaral pa lang na-stress ka na, I think kailangan mong maiba yung mindset natin eh. And this is very important. Kailangan ng mga kabataan na maraman nila na merong Kristong nagmamahal sa kanila. Because most of the time, pakala ng mga kabataan, hindi sila naiintindihan.
Minsan nagwawaling pa, hindi naman ako naiintindihan. Di ba? And somehow, dyan pumapasok yung depression. Hindi po biro ang depression. Di ba? Ang dami nagpapakamatay due to depression. And based na naka-experience ng depression, I also experienced depression. And to the point na talaga namang wala na akong pakialam sa mga naririnig kong usapan. Nung pagsakay sa akin ng asawa ko na nagbumotor ako talagang, wala na akong pakialam kahit mabangga. Kasi ano yung naglalaro sa aking isipan? Hindi ako na-appreciate eh. No one understand my situation. And most of the time, yun po yung naglalaro sa ating mga isipan. But listen to this. Sabi ng Panginoon, when He saw the crowd, He had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So pinapakita ng ating Panginoon, anak, naiintindihan ko ang iyong kalagayan ngayon. I know your situations at gusto kong malaman mo na mayroong Kristong nagmamahal sa iyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay? Especially kung dumarating sa punto na parang sukol na tayo. Tama? Alam niyo yung experience na yun, sukol na sukol ka? Diba? Minsan nga, may senaryo pa na papanaginipan mo, sukol na sukol ka. Nakakatakot yung ganung panaginip. Have you ever experienced na naginip ka, takbo ka ng takbo, tapos napunta ka sa isang corner na wala ka nang hihintuan, wala ka nang pupuntahan, tapos hindi mo alam kung ano mangyayari? Nakakatakot yung ganun, di ba? Especially most of the time, may mga senaryo sa ating buhay na sukol na tayo. But listen to this. Kapag ikaw ay na kay Kristo, never ka masusukol. Parating may kaparaanan ng Panginoon para ma-experience mo na may tulong nang gagaling sa Kanya. In Luke chapter 15, beginning from verse 5 to 6, the second verse. Remember, number 1, Jesus has a loving heart. Then the second, listen to this. In verse 5 to 6, ang sabi ng ating Panginoon, and when He had found it, nung nakita na daw yung tupa na nawawala, He lays it on His shoulder. Pinasan ng ating Panginoon. Okay? Maybe that yung tupa na yun, yung ship na yun, pagod na pagod, or maybe napilayan or whatsoever. So ang ginagawa ng pastol, binubuhat. At ang sabi niya, rejoicing. And when he came home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my ship that was lost. Okay? Hindi niya lang basta pinasan, but rather, napupuno ng kagalakan yung pastol, sapagkat nakita na yung kanyang naligaw na tupa. Okay? Number 2, okay? Bakit ganoon na lamang ang puso ng ating Panginoon sa mga naliligaw o sa nawawala? Because number 2, Jesus have a living mission. Siya po ay merong mission sa ating pong buhay. Jesus came to seek and save the lost. Kung babalikan natin yung Luke chapter 19 verse 10, that are verses. Ito po yung mission ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon Jesus ay bumaba dito sa lupa, hindi para lang iligtas tayo, kundi hanapin at iligtas ang mga naliligaw kagaya mo. At ito po ay wala pong ibang makakagawa nito kundi ang ating Panginoong Jesus. He left, however, okay, heaven's glory to search to those who had wandered. Ay, alam mo yon, sabi ng ating Panginoon, though He is God, handa siyang bitawan ng kanyang pagiging Diyos, subarin ng kanyang pagiging Diyos, at mag-serve para sa atin. Makita ka lang niya, maligtas ka lang niya. Okay, pwede naman siyang mabuhay in glory eh. Sa kalangitan, imagine mo yon, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ang tagapagmana ng kanyang Ama. Okay? Pwede naman siyang magstay na lang sa heaven, but He surrendered heavens for us. Okay, imagine that. For us, na mahanap tayo ng ating Panginoon. His mission is driven by mercy and love. Okay? He carries the loss on His shoulder. Hindi ka hahayaan ng ating Panginoon. Kaya at the moment na feeling mo pagod ka na feeling mo wala nang pag-asa sa buhay, I tell you, ang ating Panginoon handa kang buhatin. Ipaparamdam sa iyo ng ating Panginoon na, anak, kung nahihirapan ka ng lumakad, ako yung magiging mga paa mo. Anak, kung nahihirapan ka na magpatuloy sa buhay, ako yung bahala sa iyo. Bubuhatin kita, aalalayan kita. Ito yung gustong isabi na nga sa atin ng ating Panginoon. Where we're going to read Philippians chapter 3, beginning from verse 7 to 8. But emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Imagine mo yun. But emptied Himself. Meron naman siya ng mga bagay-bagay na pinapahalagahan natin. Pero mas pinili niyang maging empty by taking the form of a servant. Yung Diyos mo, nag-anyong tao para maglingkod. Can you imagine that? Na si Kristong pinaglilingkuran po natin sa panahon ngayon. Si Kristong ginodiyos natin, binibigyan natin ng kaluwalhatian, may mga panahon na bumaba siya dito sa lupa
para pagsilbihan ka. At itinaya ang kanyang buhay, okay? Pagpapakita ng kanyang pagsunod sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo for us to experience yung kanyang mission. He humbled himself and became obedient to death. Siya ay nagpakumbaba para po sa atin. Kasi imagine mo, kung hindi nagpakumbaba ang ating Panginoon, malamang saan kaya tayo pupulutin. Okay? From the beginning, alam naman natin na kapag tayo nagkasala, meron ba rito hindi nagkakasala? Lahat tayo nagkakasala. And that's for sure. At yung kasalanan na yan, it's either malaki o maliit. Lahat yan may kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat po tayo mamamatay. Yung kamatayan na yon is separation. Okay? Separation ng ating katawan papunta sa impyerno or sa heaven. Yun po yun. Okay? Kung meron kang Kristo, naniniwala ka kay Kristo, mapupunta ka sa langit. Walang problema. But if you don't have Jesus Christ, whether you like it or not, kung ayaw mo man, ang iyong kaluluwa ay papunta sa impyerno. Okay? Pero dahil may Kristong sumunod, pinakita ng ating Panginoon, anak, wala kang dapat ipag-alala. Ginawa ko na yung kinakatakutan mo. Ako na yung nagbayad. Kasi mission ko yun At kagalakan ko na gawin ang bagay na yon. In Mark chapter 2 verse 17, and when Jesus heard it, He said to them, those who are well have no need of physicians. Yung mga magagaling na, hindi nila kailangan ng doktor Have you ever see a person na lumapit sa isang doktor na siya'y magaling? Nakita na ba kayo nun? Or di naman kaya, meron ka bang kilala na matino, na magaling naman, wala namang nararamdaman, lalapit sa doktor? Walang ganun. Walang matinong taong gagawa doon. Kaya sabi ng ating Panginoon, itong mga taong ito, kaya ako kasama nila, itong mga makasalanan, kasi kailangan nila ng doktor. Kailangan nila ng kagaya ko. Kailangan ko na magpapagaling sa kanila. I came not to call the righteous, hindi para sa mga malilinis, but sinners. Kaya naman, remember, the church ay hindi pupuntahan ng mga banal. Okay? Wala po tayo makikitang church na puntahan ng mga banal. Yung kada maglalakad, makikita mo na ganyan parate. Walang ganon. Sapagat ang church, ang local church, ay puntahan, kapulungan ng mga taong makasalanan na handang magpaayos sa ating Panginoong Jesus. Tingin sa katabi. Makasalanan yan Lahat tayo makasalanan Tama? And believe me, bago yan pumunta rito, nagkasala yan Hello? Bago pumunta rito yan. Kagabi, bago yan matulog, nagkasala yan And that's the reality, that's for sure. But listen to this, okay? Ang ating Panginoon, kaya naman tayo lumalapit sa ating Panginoon, sapagkat kailangan natin ng Diyos na handang magpatawad sa atin at linisin tayo sa ating mga kasalanan. Christ's mission was not comfort. And that's for sure. It was compassion in action. Yun pala yung mission ng ating Panginoon. Compassion in action. Kaya naman tayo nandito ngayon. Kaya tayo narito ngayon. Hindi ka pumunta rito dahil pinili mong pumunta rito. Okay? Hindi ka nagbihis ng ganyan kasi gusto mo lang ipakita yung damit mo. Nandito ka ngayon kasi dahil sa ating Panginoon. Hello? Pwede bang palakpakan natin si Lord? And somehow, I want you to understand na hindi lang ikaw yung gusto makita ng ating Panginoon. Gusto niya rin makasama yung mga naliligaw, especially yung mga walang Kristo sa kanila pong mga buhay. And lastly, panghuli, balikan muna natin. Number 1, Jesus has a loving nature. The second one, Jesus has a living mission. And lastly, in verse 7, ang sabi po ron, just so, I tell you, there will be more joy in heaven. Excuse me. Just I tell you, there will be more joy in heaven over one sinners who repent than over 99 righteous person who need no repentance. Look at these verses. Ang sabi ron, just so I tell you, there will be more joy in heaven. Okay? Sa isa lamang. Yung isa lamang naliligaw na lumapit sa ating Panginoon, sabi nga ng ibang mga talata, grabe, libo-libong mga anghel na sa langit ang nagpapalakpakan, nagdiriwang, sapagkat merong bumalik na naman sa ating Panginoon. Okay? What more pa ang ating Panginoon? Kaya, number 3, Jesus want a lasting joy. Okay? Jesus want a lasting joy. Because of His lasting joy, Jesus rejoiced when one sinner repents. And that's for sure. Kung mayroon pong isa na makasalanan ang nagrepent sa Kanya,
Ito po yung grabing kagalakan sa ating Panginoon. Heaven celebrates over one life restored. Okay, yun po yung nangyayari. Kasi nga, gusto ng ating Panginoon magdala ng restoration sa ating buong buhay. Kasi nga, tayo po ay papuntang kapahamakan. Kaya naman ang ating Panginoon, binayaran lang ating mga kasalanan for us to experience yung restoration. His greatest joy is our salvation. Are you with me? Ang pinakamasayang bagay na gustong maranasan ng ating Panginoon na ang bawat isa po sa atin ay makaranas ng kaligtasan. And that's for sure. Hindi lang ikaw yung maligtas, sabi mo sa katabi mo, hindi lang dapat ikaw yung maligtas. And believe me, marami ka pang kakilala na hindi pa ligtas. Marami pa tayong kabataan na nakakasama na hindi pa rin nakikilala ang ating Panginoon. Jesus want them also to be saved. Gusto rin sila ng ating Panginoon na maligtas. Marami ka bang kamag-anak na gusto rin ng ating Panginoon na maligtas? Are you with me? And this is for sure. Kapag ang ating Panginoon ay nagkaroon ng ngiti sa kanyang mga labi, ikaw rin mismo magkakaroon ng ngiti sa iyong buhay. Sapagkat ang magbibigay lamang sa atin ng totoong kaligtasan, walang iba, kundi ang ating Panginoon. Even satisfaction sa ating pong mga buhay. Imagine that? Marami po sa atin hindi satisfied na experience na magkaroon ng mga material things, mga bagay na pinapahalagan sa ibabaw ng lupa, but eventually hindi pa rin masaya. Sapagkat hindi naman yun yung makapagbigay ng satisfaction. Ang pinakakailangan ng sanlibutan, walang iba kundi ang pag-ibig ng ating Panginoon. Makapagbigay ng karangalan sa ating Panginoon. His greatest joy is our salvation. And especially when we read Luke chapter 15, wala dito. Ayan. Luke chapter 15, Hebrews muna. Hebrews chapter 12 verse 2, ang sabi dito, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Yung kaligayahan ng ating Panginoon, yung joy ng ating Panginoon, walang iba, kundi magawa niya, mapulpil niya, yung kalooban ng kanyang Ama sa atin, na siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, nang sa ganon, tayo po, ang sangkatauhan, ay maka-experience ng kaligtasan dahil sa Kanya. Okay? Yung pala yun. Imagine mo yun, kung tayo nasa kalagayan ng Panginoon, will you be happy to die for other person? Ang hirap, no? Tingin sa katabi. Kahit sobrang kaklose mo nga yung katabi mo, malamang sa malamang, pagbuhay mo na yung usapan hindi ka willing mamatay para dyan Tingin sa katabi, di ka? Pumili ka ng someone na pinaka-close mo. Nasa tingin mo, willing kang mamatay para sa kanya. Wala, no? Bahala ka sa buhay mo. Patayan na, ikaw na lang bahala dyan, mamatay ka na lang mag-isa. But in reality, merong isang gumawa niyan para sa atin. At kaligayahan niya, kagalakan niyang gawin ang bagay na yon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Despising the shame, and is seated at the right hand of God. He is willing to die for you. He is willing to die for you. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Luke chapter 15 verse 10. Just so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinners who repent. Grabe, no? Imagine mo yun isang kaluluwa lang yun. Napakarami ng anghel ang nagdiriwang sa langit. What more pa kung marami tayong mailapit sa Diyos? Imagine mo yung parents mo, yung mga kapatid mo, yung mga classmate mo, mailapit mo lahat sila sa ating Panginoon. Kung gaano kasaya, kung gaano kalaking saya ang maidudulot nito sa ating Panginoon, okay? Jesus' joy is enduring and eternal. The salvation for the lost, being Him a lifelong joy. Yun yung makapagpapasaya sa ating Panginoon Tanong, gusto pa natin mapasaya ang ating Panginoon? Alam niyo po may mga pagkakataon, ang tayo po mga tao, self-centered Gusto mo lang laging maging masaya ka. Okay? May mga pagkakataon nga, di ba? Kahit malungkot yung katabi mo, basta ikaw masaya ka, okay na sa'yo yun But listen to this. Kung si Jesus yung mapapasaya natin, this for sure. It brings joy also sa atin at sa mga tao pa na makakilala sa Panginoon. So everyone's happy. Ang saya nun kapag lahat masaya. Pero ba sa atin gustong malungkot?
Tingin sa katabi. Masaya siya pag malungkot siya. Wala ano, no? Parang malabo nun. Masaya ka maging malungkot. Paano yun? Pastor, turuan mo nga kami nun, masaya maging malungkot. Hindi ganun. Sapagat maraming tao sa panahon ngayon, gusto karate, kasiyahan. But listen to this. Huwag kang pipili ng kasiyahan pang lupa lang. Hanapin natin yung kasiyahan na alam mo na ang Diyos mismo ang iyong mapapasaya. Yun kasi yung totoong kasiyahan eh. May mga pagkakataon, alam niyo po, especially mga kabataan, mas pinipili nila yung grupo na masaya lang. But the real joy, wala sa kanilang mga buhay. Alam niyo po, kung ako po itatanong ngayon, and hopefully maging idea rin natin ito, I rather choose, okay, na malungkot ngayon. Pero kasama ko naman ng Diyos at napapasaya ko siya. Sapagkat kapag napapasaya mo ang ating Panginoon, for sure, pupunuin niya ang iyong puso ng kagalakan, totoong kasiyahan. Hindi matatawaran na kasiyahan. And gusto ko magtapos dito sa dalawang talatang ito. Jesus' heart beats for the lost. His love, His mission, and His joy, and are unstoppable, and He calls us to love without limits, pursue without purpose, and rejoice without end, over every soul brought home. Gusto ng ating Panginoon na ang bawat naliligaw na kaluluwa ay manumbalik sa Kanyang tahanan. Gusto ng ating Panginoon na ang bawat naliligaw ay mahanap nila ang kanilang daan pabalik sa ating Panginoong Yesus. Remember this, huwag tayong maging kampante sa kawalan ng malasakit. Minsan sobrang kampante tayo kasi okay naman na tayo eh. But alam nyo, dapat the more na tayo nakakilala sa ating Panginoon, mas nagiging concern tayo sa iba. Huwag tayong maging kampante sa kawalan ng malasakit, maging mga kasangkapan tayo ng Kanyang pag-ibig, ng Kanyang misyon at ng Kanyang kagalakan, na nagdadala ng selebrasyon ng langit sa bawat pusong naliligaw. Ang tanong, handa ka bang tumulong sa misyon ng Panginoon? Handa ka bang magpagamit na mahanap, maituro sa Panginoon kung sino yung mga naliligaw? Handa ka bang iparamdam sa mga naliligaw na mahal mo sa buhay yung pag-ibig at totoong nararamdaman ng Panginoon sa kanila? Now, if you want to be part of this mission ng ating Panginoon, okay? Maganda kasi, you also have the heart for the lost. Like Jesus, meron siyang heart for the lost. Because number 1, Jesus has a loving nature. Number 2, Jesus have a living mission. And lastly, Jesus want a lasting joy. Tayo po tayong lahat, tayo po yung manalangin sa Panginoon. Sabi nga ron sa last part, huwag tayong maging kampante sa kawalan ng malasakit. But rather be more concerned. Especially sa panahon po ngayon, sa sitwasyon po natin ngayon, maging kasangkapan tayo ng Kanyang pag-ibig. Be a tool sa Panginoon, sa Kanyang misyon, at ang Kanyang kagalakan. Because this is the reason na makapagdadala ng celebration sa presensya ng ating Panginoon. Right now, I want you to think a person. Name a person. Pigit tayong lahat. Name a person na alam mong wala pang relasyon sa Diyos. But first, kung ikaw mismo ay may wala pang relasyon sa ating Panginoon, gusto ko maintindihan mo, kapatid, inaantay tayo ng ating Panginoon. Nag-aantay lang siya sa'yo. At gusto niyang maramdaman mo ang kanyang pag-ibig. Tunay at wagas na pag-ibig. At kung ikaw naman ay mayroon ng Kristo sa iyong buhay, this is the challenge. Mag-isip tayo ng at least 3 person na alam mong wala pang relasyon sa Diyos. Taong naliligaw. Taong papunta sa impyerno. Dahil wala pa siyang Kristo. And pray for that person. Pray for that person. Let's take it personal. Sambitin mo sa ating Panginoon ang pangalan ng tao na yan. It's either parents mo yan, kaibigan,
kasama sa trabaho, kasama sa school, or kung sino man yung taong alam mo na kailangan nila ng Kristo. Be specific. I-mention mo yung pangalan na yan sa ating Panginoon. At sabihin mo sa ating Panginoon, Panginoong Jesus, gamitin mo ako, Panginoon, nang sa ganon ng taong ito ay mailapit ko po sa iyo, Panginoon. Use me, Lord Jesus, upang maibahagi ko ang iyong pag-ibig sa mga tao na nangangailangan ng totoong pag-ibig, kagaya ko. Ipakita mo sa kanila, Panginoon, yung mission mong walang kapantay, O God, na sa sobrang pagmamahal mo sa amin, hinayaan mong ikaw ay mapako sa krus, mabayubay sa krus ng Kalbaryo, at mamatay. Nang sa ganon ang aming mga kasalanan ay mabayaran. Nang sa ganon, Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay makaranas ng salvation, kaligtasan, Panginoon. Kaligtasan na magbubunga po sa amin ng totoong tagumpay. Lord Jesus, and right now you can mention the name na nasa isip mo ngayon. Sinasambit ko, Panginoon, ang pangalan ng taong ito, sapagkat siya po ay malapit sa akin. Don't be shy, kapatid. Sambitin mo ang pangalan ng tao na yan. Sambitin mo sa ating Panginoon. At magkaroon ka ng pagkakataon, Panginoon, sa amin na somehow kilalanin ka rin niya bilang Diyos at tagapagligtas. Nang sa ganun, Lord, ang bawat isa po sa amin ay mapuno ng kagalakan. Kagaya ng kagalakang meron ako ngayon. Salamat, Panginoon. At ikaw na po ang bahala sa kanila, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Ako na lang magpe-pray. Lord Jesus, alam mo, Panginoon, ang laman ng aming mga puso. You know, O God, what's inside our hearts. And right now, Panginoon, hayaan mo mag-manifest ito sa amin naturally. Na yung love mo, Panginoon, ay maparamdam po namin sa bawat nangangailangan ng love. But before that, O God, we ask for your guidance, for protection, especially, Panginoon, sa panahon po ngayon, O God. Anytime mararamdaman na po namin ng super typhoon, protect us, Panginoon. Each and every one, especially our loved ones, Panginoon, na malayo po sa amin. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Lalong-lalo na ingatan mo ang bansang Pilipinas. Hayaan mo, Panginoon, na kami po ay manangan lamang sa iyong presensya at magbigay, Panginoon, ng kapahingahan sa aming pong buhay na kami ay nasa piling mo. We thank you, Lord Jesus. And we will continue to celebrate, Panginoon, bring more souls, Panginoon, para po sa iyong kalulwalhatian. Sapagkat, Lord, ang tunay na kagaligayahan, Panginoon, ay makikita po namin sa bawat kaluluwa, Panginoon, na inailalapit po namin sa iyo. And it also bring satisfaction in our lives, Panginoon. Bless each and every one, Panginoon. Guide them and bless each and every one, Panginoon, narito. Hanggang sa kami makauwi, Panginoon, maging pagpapala po kami sa mga mahal po namin sa buhay. Ito po ang aming dalangin sa iyo, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Pagpalain po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kamay. Praise God. Amen. Are we blessed sa ating pong narinig? Amen. Amen. Sige po. Patuloy po tayong mawit sa Panginoon as we end our service. Sige po. Who breaks the power of sin and darkness, whose love and mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, Who shakes the whole earth. who shakes the whole earth with holy thunder, and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory,
grace. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Let's clap louder as children of God. We'll keep on singing praises for He is worthy. Amen. Who brings our chaos back into order? Who makes us orphan, a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Let's sing, worthy. Worthy is the Lord. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy, worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. For the last time. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, for the last time. This is amazing grace. This is unfailing love. Thank you, Jesus, that you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Amen. Thank you, Jesus. We will keep on singing for what you have done in our lives. Thank you for your love, Jesus. And keep us safe, Panginoon. Sa gitna ng lahat, Panginoon, ang bagyong ito. We thank you in Jesus' name. This is our praise. Amen and amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. God bless and let's keep on praying for our country. Ingat po tayong lahat. Check. By the way, meron po tayo mga pre-shirts dyan, tsaka tawag doon, tumbler, keychain. Get one lang po kung kasya po sa inyo, di kuha po kayo. Ito po ay sponsors po ng pangalan nun? Anong pangalan ng company nyo, Nyor? Jobash International. So maraming salamat po. Ayan. God bless po everyone.